Okay, so good day class. So our subject for today is engineering data analysis and our topic for today is discrete probability distribution. So ang i-discuss natin for today will be geometric and hypergeometric distribution. Okay? So mag-start tayo sa geometric distribution. Sa geometric distribution, it is a probability distribution that models the number of trials needed before the first success in a series of independent and identically distributed Bernoulli trials. Okay? So, dito, sa geometric distribution, ang mangyayari daw is yung last trial lang natin siya nagsasucess. Kumbaga, kung nare-recall nyo yung last topic natin na negative binomial, di ba sa negative binomial, ang condition doon is sigurado tayo na yung last natin ay magsasucess. Pero dito kay geometric distribution, yung last lang yung magsasucess. Nakuha. So, ibig sabihin, lahat ng nauna, fail muna yon. Okay? Lahat fail and then saka pa lang siya magsasucess dun sa last event natin. So, ang formula lang natin dyan will be Q raised to R minus 1 multiply natin sa P. Where yung Q natin is probability of failure and yung R natin is number of trials and yung P is the probability of success. Okay? So, yan yung tatandaan yung formula kapag geometric distribution. Ulitin ko, dito sa geometric distribution, lahat yan magfe-fail muna and then isang beses lang siya magsasucess, which is yung last. Kaya ganyan yung formula natin na yung P natin raised to 1 lang yan kasi isang beses lang magsasucess. While yung Q, kaya siya ni R minus 1 kasi ibabawas natin yung isang success niya sa lahat ng trial. Okay? So, dito tayo ngayon sa expected value or mean. So, expected value or mean of a geometric distribution, it gives the average number of trials needed to achieve the first success. And the formula for the mean is 1 over P. Okay? So, 1 over yung probability of success lang. And for the variance, it is geometric distribution, geometric distribution, it measures how spread out the number of trials until by the first success is, and it's given by, okay, so pag variance, tawag doon, sigma squared is equals to 1 minus P, where 1 minus P is equals to Q over P squared lang. Okay? So, bali magiging Q over P squared lang tayo sa variance. And, di ko na dito yung standard deviation. So, alam nyo naman siguro na ang standard deviation ay square root lang ng variance. Okay? So, ganun lang naman kasimple tong geometric distribution. Okay? So, mag-try tayo mag-solve ng problem. Okay, so for sample problem, so number 1, so suppose Max owns a light bulb manufacturing company and determines that 3 out of 75 or every 75 bulbs are defective. Okay, so for letter A, what is the probability that Max will find the first faulty light bulb on the 6th one that he tested? Okay, so paano yan? Sabi dyan, ano yung probability daw na sa pang-anim na test pa niya makukuha yung tawag doon, yung first faulty light bulb or yung defective. Okay? So, ibig sabihin, sa question na to, sa first 5 niya, hindi niya nakita yung defective. Tama ba? So, ibig sabihin, sa first 5, hindi siya nakakuha ng defective. Sa pang-anim daw niya makukuha. O, ano yung probability na sa pang-anim makukuha? So, ibig sabihin, geometric distribution to kasi nga, sa first trials natin, nag-fail siya at doon lang sa pang-anim or yung last trial, doon lang niya makukuha yung faulty light bulb or yung defective. Okay? So, try natin siyang i-solve. So, wait lang. Okay? Ano ba gagamitin natin dito? Okay, so for letter A, ang hinahanap dyan, yung probability na makuha niya sa pang-anim na test, yung first faulty light bulb. Okay, so to solve this, kailangan natin ng P, Q, and R. Na yung R, di ba yan yung number of trials? So given naman na 6 yan. Okay, ano yung probability na mag-success tayo?
Okay? So, di ba sabi dyan, meron daw siyang 3 out of every 75 light bulbs. Kumbaga, kada 75, may tatlong defective doon. Eh, di ba, magsasucess tayo kapag nakakuha tayo ng defective. So, therefore, yung probability natin is 3 out of 75 na equal to sa ilang percent? 4%. So, obviously, yung Q natin, yung probability na mag-fail, 96%. Nakuha ba? Okay. So, di ba, pang-anim pa siya makakakuha ng defective. So, una, sa first 5, kailangan muna tayong mag-fail. So, yung probability na failure, di ba, is 96%. So, yung R natin is 6 minus 1, or kung ilang beses siyang mag-fail, di ba? So, raised to 5. Okay? So, 5 times muna siya mag-fail, at saka, sa pang-anim, dun pa lang tayo magsasucess. So, times P natin, which is yung 4%, makukuha na natin yung final answer. So, ha? So, pag sinolve natin yan, the answer will be, So, 96% raised to 5 times 4%, 3.26%. So, I hope nakuha nyo. So, yun yung answer natin for letter A. For letter B naman, what is the probability that it takes at least 6 trials until he finds the first defective light bulb? Okay. So, dito, ano daw yung probability na sa pang-anim pa na light bulb, sa at least 6 trials pa daw niya bago niya makuha yung first defective. So, ibig sabihin pwede pang-anim, 7, 8, 9, and so on. So, walang katapusan, okay? Hindi naman sinabi na 75 lang yung light bulbs dyan ni Max, no? Sabi dyan may 3 out of every 75. Pero it doesn't mean na 75 lang yung light bulb niya. Kumbaga, walang katapusan yung bilang natin dyan. So, paanong gagawin natin dito? So, ang sabi kasi dyan, at least 6 daw. So, pwedeng 6, 7, and more, ano? So, anong gagawin natin doon? Kaya lang, hindi pwede natin isolve lahat yon kasi wala namang katapusan yon. Okay, so for our first solution, ang pwedeng gawin natin is mag-complementary event. Paano mag-complementary? Eh, ano ba yung restriction natin dito? 'Di ba? Ang hindi pwede lang dito is makita niya on the first, second, third, fourth, or fifth trial. Nakuha? 'Di ba yun yung hindi pwede mangyari? Kasi sabi niya at least 6 trials pa bago niya makuha yung first defective. So, ang gagawin natin, mag-complementary event tayo. So, to solve for the probability, 'di ba? I-minus natin yung probability nung makuha natin yung, let's say, probability ng first test, second, plus probability ng third, fourth, and then probability nung makita niya on fifth. And then, pag na-solve natin yung P na yan, let's say, P sub 6 na lang, no? Let's say, P of 6. So, to solve for the probability, i-minus natin yung, gawin na natin probability 5, baka mali to. 5 na yan. So, ibig sabihin, yung probability na makuha natin siya sa 6 or more, tama ba? Ayan. Or X. So, i-minus lang natin yan sa 100%. Minus yung probability niya na makuha niya on the first 5. So, paano? Yan. Nakuha ba? Ito, baguhin ko lang to. Baka malito tayo. Ito yung probability na makuha niya on the 5 or less trials. Nakuha? So, solve natin isa. Okay, ano ba yung probability na makuha niyo on the first try? So, di ba, ilang beses ka ba magkaka-failure o magkakamali? So, di ba, wala kasi sa first test mo siya makukuha. So, therefore, raise to 0 to kasi hindi ka naman magkakamali. And then, 4%. Equal lang yan sa total na 4%. Ano yung probability na makuha niya on the second trial? Yung second defective? Yung first defective, I mean. Siyempre, sa first dyan, magfe-fail ka muna. Kaya 0.96 raise 1. Tama ba? So, then, times natin sa 4%, saka magsasucess ka pang pangalawa. The answer is 3.84%. Okay, yung probability na makuha nyo na third try.
Siyempre, ilang beses ka magfe-fail? Dalawa muna. And then, 4% kasi magsasuccess ka ng pangatlo, the answer is 3.69%. Tuloy na natin. Ang pang-apat naman, di syempre, 3 beses ka magfe-fail, and then makikita mo siya ng pang-apat, the answer will be 3.54. And last, probability na makuha natin yan ay sa panlima, 4 na failure muna, and then magsasuccess ka ng panlima. Therefore, the answer will be 3.40. Okay? So, ngayon, i-add lang natin yan. I-add lang natin silang lahat. And then, i-minus natin sa 100%. Okay, minus natin yung total niyan. So, 4 plus 3.84 plus 3.69 plus 3.54 plus 3.4. So, minus natin ni 18.47%. The answer is 81.53%. Okay? So, yan yung answer natin for problem number 2. Or letter B, I mean. Okay? So, ngayon, ito ay yung mas mahabang solution. So, ibibigay ko sa inyo yung alternate solution na mas maikli. Okay? So, kasi diba dito, sabi niya, on the first, or let's say at least 6 trials pa bago niya makuha yung first defective. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi niya nakuha dapat yung first defective on the first 5. Tama ba? Kaya yan yung mga sinolve natin. Yung nakuha naman niya on the first 5. Okay, so isolve na lang natin yung probability na hindi niya nakita yung first defective on the first 5. Kasi sabi dyan, at least 6 trials pa onwards bago mo makita. So to solve this, dapat magfe-fail tayo on the first 5. Kaya 0.96 or 96% raised to 5, the answer will be 1.54%. Okay? So, yan yung ating final answer. So, hindi lang siya nagtugma dahil lang sa discrepancy lang ng decimal lang. Pero, same answer lang din yan. Okay? So, ito mas maikli, So, pinakita ko lang yung mas mahabang way kasi pwede rin naman yun. Just in case na yun yung maisip nyo, pwede yun. Pero kung maisip nyo itong mas maikling solution, much better. Okay? Mas mabilis yung solve. So, I hope na-gets nyo. So, punta tayo sa letter C. Kung nalagay sa gilid. Ay, namali tayo. Determine the number of light bulbs that Max would expect to inspect until he finds the first defective. Okay? So, ngayon, ano daw ina-expect na number ng light bulbs daw bago niya makuha yung first defective. So, expected value lang yan or yung mean. Ang formula lang naman natin for mean is 1 over P na equal sa 1 over 4% or 0.04. And the answer will be what? 25. Okay? So, ibig sabihin lang nito, sa mean, kumbaga parang kailangan mo makatest nung 25, average of 25 light bulbs para makakuha ka ng isang defective. Kung isipin mo naman din kasi, diba, sabi dyan, meron kang defective na 3 out of 75. It means, isa for every 25. So, yun yung mean natin or yung expected value. And for letter D naman, ang hinahanap lang naman dito ay yung standard deviation. Tama ba? Ayan, determine the standard deviation. So, di ba square root lang yan ng variance? So, di ba square root of Q over P squared. So, I don't think na magtatagal na tayo dito na ang Q natin ay 96% over 4% squared. And the answer will be what? Solve ko lang. It's 24.49. Okay, so hindi percentage to, standard deviation and yung mean. Yan. So, yan yung sample natin for geometric distribution. Okay?
I hope nagets nyo kung paano sinasolve to. And marami din naman sa libro natin. I hope try nyo mag-solve ng mga problems doon. Okay? Okay, so dito tayo sa hypergeometric distribution. Okay. So, sa hypergeometric distribution, so it is a discrete probability distribution that models the number of successes in a fixed number of draws from a finite population without replacement. Unlike binomial distribution, which assumes independent trials yan, with replacement, the hypergeometric distribution accounts for the fact drawing without replacement changes the probability as items are drawn. Okay? So, kung marirecall nyo from binomial, negative binomial, multinomial, and yung kaninang geometric distribution, yung probability niya is hindi dapat nagbabago, di ba? Kumbaga kahit anong mangyaring event is hindi pwedeng magbago yung probability. Gaya nga na kapag nag-flip ako ng coin or nagro-roll ako ng isang die, hindi nagbabago kahit ilang roll ang gawin ko or ilang flip. Ngayon, dito kay hypergeometric distribution, iba na. So, kada may mangyayari ng isang event, mababago na yung kanyang probability. Ganun ang meaning nun kapag sinabing without replacement. For example, pag nagdodraw ako ng card, di ba, pag bumubunot ako sa playing cards, every time na bumubunot ako, nagbabago na yung kanilang mga probability. Hindi ba? Let's say, ang probability, di ba, na unang bunot ko ay ace is, 4/52. Pag nabunot ko na yung isa, ang mangyayari doon, magiging 3/51 na siya, di ba? So, every time na nakakabunot ako, nagbabago yung kanilang mga probability. So, yun. So, pang hypergeometric distribution na yun. I do think na natuturo ko na sa inyo yung formula na to. So, it's RCR, multiply natin sa N minus RC, N minus R over NCN. No? Where yung N na malaki is the total number of items in population. Yung R na malaki naman is the number of success in the population. Yung N na maliit naman is the total number of items drawn. And yung R natin na maliit is the number of success in a sample. Okay, so mukha lang siyang komplikado pero madali lang yan once na nagets nyo kung paano nagwo-work yung formula. So, dito tayo sa formula ng expected value or yung mean ng hypergeometric distribution. It's N na maliit times R over N. Where yung N na maliit, papakita ko ulit, number of items drawn, multiply natin sa number of success in the population over the total number of items. And for the variance naman, ayan, NP, multiply natin sa 1 minus P. No, yung 1 minus P natin ay equal lang naman yun sa Q. Okay? Times N minus N over N minus 1. Okay? So, wala naman masyadong mahaba explanation dito. So, I think mas magigets natin to pag nag-proceed tayo sa example. Okay? So, try natin mag-solve ng mga examples nitong hypergeometric distribution. Okay, for the first example, so 4 people called North, South, East, and West are each dealt 13 cards from an ordinary deck of 52 cards. If South has no aces, find the probability that his partner North has exactly 2 aces. Okay, so paano yan? Sabi dyan, may 4 na people. Sabihin na natin si North, si East, si South, and si West ay naglalaro ng playing cards. And binigyan daw sila ng tigte 13 cards each. So, kumbaga na-distribute yung total na 52 kasi 4 yan, di ba? So, meron silang tigte 13 cards. Ngayon, ang tinatanong sa letter A, kung si South daw ay walang ace, ano daw yung probability na kay North daw yung exactly 2 aces? Okay. So, solve natin yung letter A. Tindihin natin yung question, ha? So, alam na natin kung ano yung mga baraha ni South. Basta kahit anong baraha yan, hindi naman natin alam yung exact. Basta random cards yan except sa ace. Kasi sabi dyan, walang ace si South. Tama ba? So, pero alam natin na sa 13 cards, meron lang siyang random cards doon except sa ace. So, ang gagawin natin dyan to solve for probability, so since alam na natin na walang ace si South, no? At ang tinatanong dyan, ano daw yung probability na nakay North yung dalawang ace. Tama ba? Exactly 2 ace. So, solve natin yung probability na nakay North yung dalawang ace. So, ilan ba ang ace sa
playing cards. So, meron tayong, di bang, 4 na ace, no? Okay. So, mangyayari doon, sa 4, kailangan nating mag-choose ng 2 para mapunta yung 2 kay north. Okay? So, sa 4 na ace na meron sa deck of cards, since alam natin na wala si south nun, so, yung 4 na natitira, probably, ayan, kailangan mo mag-choose ng 2 para kay north. So, ilan na lang natitirang baraha? So, kung isipin nyo out of 4, di ba, bawas tayo magiging 48. Kaya lang, alam na natin kung ano yung random cards na meron si South. Tama ba? Alam natin na yung baraha niya is random cards lang, I mean. So, big sabihin, hindi na natin siya isasama sa mga pagpipilian ng cards. Kasi, dun muna tayo sa point of view ni South. Kung sa point of view ni South, meron na tayong 13 cards. Alam na natin kung ano yun. So, ngayon, sa 39, tama, 39 na natitirang cards, 4 doon yung ace. Okay, so 4, kaya hindi walay natin to kasi sa 4 na yun, kailangan niya mag-choose ng 2. So, ilan na rin natitira out of 39? Magiging 35 na lang. Choose. Okay, ilan yung kailangan niya? Siyempre, di ba, kailangan silang bigyan ng tig 13 cards. 2 dapat kay North doon ay ace. So, siyempre, yung random cards natin, kailangan niya mag-choose ng 11. Tama? So, over yung total natin. Ilan yung natitirang baraha? Diba 39? And then, choose 13. So, ganun lang siya i-solve. Okay? So, calculate lang natin. So, 4, choose 2. And then, 35, choose 11. And then last is 39, choose 13. Okay, the answer will be 30.82%. So, answer natin for letter A. Okay? For letter B, okay, ibang situation naman to. Okay, if North and South together have 9 hearts. Okay, doon naman tayo sa point of view ni North and South. Sabi dyan, pag pinagsama yung cards nila, meron silang total of 9 hearts. Find the probability that East and West each has 2 hearts. Okay, since meron tayong 13 hearts, 'di ba, sa deck of cards. So, kung meron na daw 9 si tawag doon si North and South, so point of view nila tayo, no? So, meron na sila, pag pinagsama, meron na silang 9 hearts. Ano daw yung probability na 2 kay East and 2 kay West? Kasi di ba 13 yan, so bawas natin 9, 4 matitira. O ngayon, ang question, ano yung probability na tigalawa sila? Ha? So, doon muna tayo sa point of view ni East. Okay, so ano yung probability na makuha ni East yung 2 hearts out of 4? It should be 4, choose 2. Okay, and after that, so nakapili tayo ng 4, no? So, ilan na lang natitirang baraha? Okay, so sabi dyan, si North and South, pag pinagsama, meron silang 9 hearts. So, ibig sabihin, alam na natin yung point of view ni North and South. So, ilan na rin natitira? So, since tig 13 silang dalawa, 26. So, ibig sabihin, 26 cards na lang ang natitira. Tapos, 4 doon ay hearts pa. So, hiniwalay na natin yung 4 na hearts. So, therefore, 22 na lang pagpipilian natin. Choose 11. In terms of East to. Pero tandaan nyo, syempre, kung kay East napunta yung 2, obviously, mapupunta na kay West yung 2. Tama ba? So, hindi na natin kailangan kunin yung probability na kay West naman yung 2. Kasi nga, kapag nakuha na ni East yung 2, obviously, yun na yung mangyayari. Okay? So, ngayon, yung over natin yung total, ilan yung pagpipilian, it's 26. Choose 13. Okay? So, ngayon, solve lang natin. So, the answer will be 40.70. So, final answer. Okay? So, it's 40.70.
Letter C. Okay? So, if North and South together have 10 hearts, find the probability that either East and West has the other 3 hearts. Okay, so medyo iba to kay letter B, no? Kung mapapansin nyo, kay B kasi, tig 2 hearts sila. So, kung napunta kay East yung 2, obviously, kay West, 2 na rin, and vice versa. Pero dito, ang question kasi, si North and si South, pag pinagsama, meron na silang 10 hearts. So, tatlo na rin natitira. Ano na yung probability na kay East, either East or West, tama ba? East or West yung other 3 hearts. Kumbaga, pwedeng na kay East or pwedeng na kay West. So, to solve for the probability, is isosolve natin yung probability na kay East yung tatlo, plus yung probability na kay West naman yung tatlo. Okay, so additive rule to, no? Unlike dun sa B, hindi siya inadditive kasi kung nangyari na dalawa yung kay East, dalawa din yung kay West. Pero dito kasi, kung mapupunta kay East yung tatlo, obviously, hindi na mapupunta kay West yung tatlo. Kasi yun na lang natitira. So, kunin din natin yung probability na kay West naman yung tatlo. So, I hope nagigets nyo, no? Okay, ilan nila yung hearts na natitira? Tatlo, no? So, dapat, doon muna tayo kay East, no? Sa tatlo, makuha ni East lahat ng tatlo. But since sa point of POV to ni North and South, so ilan yung natitira? 26 na lang kasi alam na natin yung barahan ni North and South. So 26 at yung tatlo doon, hiniwalay natin, yun yung hearts. So 23 na lang to. Kailangan niya makachoose ng 11 doon na random cards. Over 26, choose, tawag doon, 13. Okay. So, ipa-plus natin yung probability na makapili naman si West. Pero, di ba, pag si West naman ang pumili, tama ba na yan lang din yung pagpipilian? Kumbaga, yan din yung magiging solution natin, di ba? So, 3 choose 3, and then 23 choose 11. Okay? So, therefore, ano mangyayari? Ay, sorry, parang hindi dapat 11 to. It should be 10. Tama ba? Bakit 10? Kasi 13 yung pagpipilian eh. So, tatlo na pala yung hearts. O, 10 na lang yung random cards. So, times 2 na lang natin para kay West kasi same probability lang. And the answer is saktong 22%. And that is our final answer. Okay? Okay, next problem, number 2. So, an urn contains 7 red marbles, 4 green, and 3 white marbles. 3 marbles are drawn from the urn and one after another. Find the probability that the 2 are red. Okay, simple lang yan. Solve natin. For number 2, yan, solution. Ano din probability na pag pumili tayo ng tatlong marbles, dalawa doon ay red. Okay? So, ganito lang yan. Ilan yung red? 7. So, sa 7, kailangan mo makachoose ng dalawa. Tama ba? Okay. So, ilan yung pipiliing marble? 3. Obviously, kung 7 yung pinagpilian natin sa red, kailangan natin dalawa para masunod yung natin hinahanap na probability na 2 red. Okay. So, ibig sabihin, yung isa, it's either white or green. Tama ba? Tama. So, ibig sabihin, sa 4 plus 3, 7. Kahit ano na lang doon, di ba? Pwede tayong pumili sa 4 na green at 3 white. Kahit ano dyan. Basta dalawa yung red natin. Obviously, so 4 plus 3 is 7 din. Kailangan makachoose natin ng isa. Kaya 7 yan kasi 4 na green at 3 white. Pinagsama na natin kasi wala naman tayong kung green or white yung kasama natin dyan. Di ba? Basta dalawang red lang. So, ilan yung total number of marbles? 7 plus 4 plus 3 is 14. Over yung total na 14, choose 3. And the answer, diba? Sana nagigets nyo, madali lang naman siya. Solve lang natin. 7 choose 2. And then, 7 choose 1. Over 14 choose 3. It's 40.38%.
So, final answer. Okay? Madali lang. Number 3. 5 students in a class are selected at random, one after the other, for an examination. Find the probability that at most 3 girls are selected if a class consists of 7 boys and 10 girls. Okay, sa number 3, ang hinahanap natin dyan, yung probability na at most 3. Ano ibig sabihin ng at most 3? Pinakamarami na yung 3, no? Kasi most, di ba? Most 3. So, tatlo na yung pinakamataas. Pwedeng tatlo yung babae, dalawa, isa, or wala. Okay, so, kukunin natin probability. So, pag sinabing at most 3, pwedeng tatlo, ulitin ko. Pwedeng less, or dalawa, isa, or pwedeng wala. Okay. So, kunin natin yung probability na makakuha tayo ng tatlong girls. Ilan ba yung girls? 10, ano? So, 10, choose 3. So, ilan yung pipiliin bang students? It's 5, no? So, kapag nakapili tayo ng tatlong girls, sa 7 boys, kailangan natin maka-choose ng dalawa. Ilan yung total students? 17. Kasi 10 girls and 7 boys. Sa total, kailangan natin mag-choose ng 5. So, answer will be ilan? So, solve lang natin. 10 choose 2 at 3. 7 choose 2. And 17 choose 5. It's 40.72. Okay, hindi pa yun yung answer kasi pwede na, hindi naman sinabing exactly 3. At most 3, so pwedeng less than. So, 10, choose 2 na babae. So, kapag dalawa lang babae, magiging 3 na yung lalaki. Kasi 5 student pa rin yung pipiliin. Okay? So, the answer will be, it's 25.45%. O, pag isa naman yung napiling girl. So, 10 choose 1. 7 choose 4 na sa lalaki, no? And then, 17 choose 5. Okay, so 10 choose 1. 7 choose 4. The answer is 5.66%. And yung probability na walang babae. So, kahit hindi na natin ilagay yung 10 choose 0 kasi it's equal to 1 lang. Pwedeng ilagay na lang natin is 7 choose 5 over 17 choose 5. Answer? It's 0.34%. Okay, to solve this, add lang natin lahat sila. So, 40.72 plus 25.45 plus 5.66 plus 0.34. The answer is 72.17%. I'm not sure kung tama itong mga nailalagay kong value, pero, ganyan lang siya isolve. Okay? So, tingnan nga, recheck ko lang kasi hindi ko sure kung tama yung mga pinag-i-input ko. Okay, so tama naman. So, I hope tama nga. Okay? So, doon tayo sa last problem. Okay, number 4. So, a jar contains 85 jelly beans, 37 green, and 48 are red. 20 jelly beans are chosen at random. How many jelly beans should we expect? So, for letter A, yan ay clue. Should we expect? So, expected value or
mean. So, di ba ang formula lang natin for mean is what? Yung n na maliit, r over n. Ano nga ulit yung n na maliit? Is yung total number na pipiliin. So, 20. And then, yung R, yung total na pagpipilian. So, how many green jelly beans? So, ilan yung pagpipilian natin sa green? 37. Over N, yung N na malaki, di ba yung total number of populations? So, meron tayong 85 jelly beans. So, 20 times 37 divided by 85. The answer is 8.71. Or sabihin natin, 9 na lang na green. So, ibig sabihin lang naman yan, out of 20 na jelly beans, ang average na makuha natin na green is 9. And for letter B naman, standard deviation lang. Okay? So, square root lang to ng variance. Ano nga ulit yung variance natin? It's just NP Q. It's N minus N over N minus 1. Okay, ano ba yung N natin? 'Di ba? Yung given na kanina, pipiliin, it's 20. Ano yung probability of success? Ano yung probability of success na makakuha tayo ng green? It is just 37 over 85, 'di ba? And yung Q natin will be 48 over 85. N na minus N natin. So, 85 minus, pipiliin ng 20 over 85 minus 1, it's 84. Okay, so medyo binilis ako na kasi madali lang naman yan eh. Sana nagigets nyo na agad. So, solve lang. The answer will be 1.95. So, final answer. So, I hope nagets nyo naman yung geometric and hypergeometric na lesson natin. Okay, so hanggang dyan muna tayo today. So, thank you for listening.